Pinayagan ng House Committee on Justice ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang mayorya laban sa mosyon habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Para sa kabuuang ulat, narito si Jade Buhoy. Sa botong 38 kontra 6, nananatiling selyado ang tinatawag na BIR box na may dokumentong iniuugnay sa Vice Presidente at kanyang asawa habang patuloy pang tinutukoy ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Pinangunahan ni Representative Jervil Luistro ang pagbasura sa mosyon na aniya ay dapat ipagpaliban habang nasa yugtupan ng pagsusuri ang komite. Ang kahon ay naglalaman umano ng mga record mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na posibleng may kaugnayan sa mga alegasyon. Nauna nang iminungkahi ang pagbubukas nito ni Representative Laila De Lima bilang bahagi ng investigasyon. Gayunman, nagkaroon ng magkakaibang pananaw ang mga mambabatas tungkol sa tamang panahon ng pagbubukas nito. May ilang sumuporta sa agarang pagbubukas upang masuri ang laman, habang ang iba ay nananawagan ng pag-iingat. Binigyan din ni Representative David J.J. Suarez na dapat isaalang-alang ang posibleng legal na implikasyon ng hakbang. Aniya, may mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema at iba pang hukuman na maaaring makaapekto sa proseso. Kung bubuksan agad ang kahon, maaari umano itong magdulot ng panibagong kaso at pagkaantala ng pagdinig. Samantala, sinabi naman ni Representative Luistro na nananatiling gabay ng komite ang konstitusyon sa paghingi ng ebidensya. Ipinaliwanag niyang hindi dapat gamitin ang mga batas tulad ng bank secrecy upang hadlangan ang pananagutan ng mga opisyal. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang komite sa pagtalakay ng ebidensya habang tinutukoy kung may sapat na batayan ang impeachment complaints. Sa ngayon, nananatiling selyado ang BIR records habang hinihintay ang desisyon ng komite sa probable cause. Isang mahalagang hakbang bago pagdesisyonan kung iaangat ang kaso sa Senado para sa posibleng impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, aminado si Senator Panfilo Lacson na kulang pa ang pirma ang partial report ng Senado kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. 6 pa lamang ang lumagda sa ulat. 3 ang kulang para ito ay maihain at maisulong sa plenaryo. Dahil dito, plano ni Lacson na ilahad ang findings sa pamamagitan ng privilege speech upang maipresenta pa rin ang mga detalye ng investigasyon. Kapag naiharap, maaari itong i-refer sa Department of Justice at Office of the Ombudsman para sa posibleng pagsasampa ng kaso habang nananatiling usapin ang kakulangan ng suporta mula sa ilang senador na may kaugnayan sa issue. Sa iba pang balita, naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa Cagayan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin nitong matulungan ang mga magsasaka na makabangon mula sa pagkalugi sa pananim. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan dahil sa matinding epekto ng tag-init sa sektor ng agrikultura. Samantala, mahigit 15,000 magsasaka ng mais sa Isabela ang nakatanggap na ng tig 10,125 na emergency cash transfer habang patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa lokal na pamahalaan para sa karagdagang suporta. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.